Good afternoon, everyone. Kita na yung screen ko dyan. Good afternoon po, sir. Kita na po. Okay. So, itong last question natin dun sa ating example, hanap yung mga power na nagpo-flow sa linya mismo. So, yung mga nagpo-flow doon sa transmission line and pinapa-construct yung power flow diagram. So, dito sa power flow diagram, makikita mo yung direction ng flow ng power at saka yung kanyang amount mismo. So, dito dapat ito-drawing muna natin yung given na diagram. So, dito, dapat ito-drawing mo ito, yung diagram natin, yung given. Pero dahil baka kasi hindi ko ma-drawing ng straight yung diagram. Kaya kopyahin ko na lang itong given. Ayun na. Kopyahin ko ito. Tapos ay nalagay ko yan dito. So, nalagay ko yan dito. So, ito yung lalagyan natin ng mga kung ano yung mga nagpo-flow na power niya. So, ito lalakayan natin yan. So, itong dito, so ito ay, pwede ko lang puti. I-delete ko lang ito para so ito-drawing mo yung diagram na yan. And since ako ay ito-drawing mo yung diagram na given. Tapos, isa-isahin mo ngayon kung ano yung kanyang mga nagpo-flow na power dyan. So dito, pwede nating ilagay dito na ang nagpo-flow na power dito ay ganyan. Pwede ring pa kabila, pwede from 2 to 1, from 1 to 2. So isa-isahin natin kung ano yung mga nandyan na nagpo-flow na power. So dito, kunin muna natin yung mga line currents. Ano muna yung mga currents muna na dumadaan dyan sa transmission line. So yung mga dumadaan na current dyan sa transmission line is current 1 papunta sa bus 2. So yun ang ating notation is I1, 2. So basta ano yung naunang subscript, yun kung saan ang galing. Ang pangalawa ay kung saan yung pupunta. So I1, 2. So this is by nodal analysis, V1 minus V2 multiplied by admittance. So ito ay V1 minus V2 multiplied by admittance Y1. Ito naman ay nandito lang din yan sa formula natin, sa notes. Nandito. Kaya lang, yun din naman yun. Papakita ko lang. Itong mga pinakita natin dito. Itong IIJ saka IJ. So, in this case, ang I natin is 1, ang J natin is 2. So, kung saan sa papunta, yung pinanggalingan minus yung pupuntahan, yung voltage. Kaya gano'n naman ang sa nodal analysis. So, formula natin ay I12 equals V1 minus V2 times Y12. Then, yung I21, ito ay same magnitude, different direction yung ng I12. So, ito ay negative ng I12. Tapos yung I13, ito ay V1 minus V3 times Y13. And yung I31 ay equal sa negative ng I13.
I 1, 3. Ito pwede naman yan na ano kung dito mo sisimulan, this is V2 minus V1 times Y2. Yun din yan. Pag nilagay mo to, tapos ninegative mo yung I1 to, parehas lang sila. Para lang mas and then yung I2, 3 ay equal sa V2 minus V3 times Y2, 3. Ito ay nodal analysis na formula lang ito, di ba? So, V1 minus V2 times Y1, 2. V1 minus V3 times Y1, 3. Tapos yung I32, this is negative of I2. Then, ilalagay na natin dito yung mga values natin. So, alin yung ilalagay natin dyan? Ito yung mga nasa latest value natin, yung final answer natin for this. Yung mga nasa second iteration. Ito yung ilalagay mo na values. Ito mga value na yan. So, yun ang ating, kasi ito yung ating final answer na voltages. So, kung ano man yung ating last value ng iteration, yun ang gagamitin natin na value ng voltages dito. So, ilalagay natin dito ay V1 ay 1.05 ang V0 minus ang V2 ay 0.98 minus J 0.06 multiply by ang Y12 ay Y12 10 minus J12. So, masusolve na natin yung value ng I12. So, ito, ganun din. Pag nakuha mo yung value nito, ini-negative mo lang, yun na yung value ng I2. So, the same with dito, substitute mo lang yung mga formula. So, yung mga formula ng yung value ng V1, V3, yung I13, yan, substitute mo lang dyan, kukuha mo na yung value ng line currents. So, chat nyo lang dito yung value ng yung line currents. Yung yung anim na naka-polar din, polar, rectangular pala. So, chat nyo dito yung sagot niya.
lalagay lang natin ito. Ganyan. Check na natin. 9. Yan, yan na. So, yan na yung ating, so, screenshot nyo na lang yung ating sagot kung hindi ninyo na-solve, so screenshot nyo para ma-practice nyo later. So, ito yung mga line currents. And then, susolve naman natin yung mga actual power na nagpo-flow doon okay, sa sa mga linya. So, yung mga line flow, so kailangan natin dito is yung apparent power S. So, kailangan natin So, ito nasa ano naman to nasa notes naman nito lahat ng mga formula. So, S12 ay equal sa V1 I12 conjugate. So, S21 ay di V2 I21 conjugate. Then S13 ay V1 I13 conjugate. Then S31 ay V3 I31 conjugate. S23 equals V2 I23 conjugate. Then S32 ay V3 I32 conjugate. So, para madaling maalala yan, so S12, so yung nauna, yun ang voltage, V1, tapos 1, 2, yun yung current. So, S2, V2, 2, 1, 2, 1. S1, V1, tapos 1, 3, 1, 3. S3, V3, 3, 1, 3, 1. S2, V2, 2, 3, 2, 3. S3, V3, 3, 2. So, yan so may pattern naman kumbaga. So, ito ay substitute mo lang dyan ang mga values natin. Mga values dyan, nalagay mo dyan. Again, yung mga voltages, yun yung sa 7th iteration, yung ating final value. Tapos yung mga I21, I12, edi yung nasolve natin kanina sa line current na ito. So, i-compute nyo ulit, then isa-chat ulit yung ating mga values. So, ito ay naka-rectangular din ang inyong i-send. So, dito sa chat box. Okay, meron ba tayong question? May question ba? Wala. Sige, so, compute mo na, tapos i-chat dito.
natin ito. Yung ating lalagay natin yan dito sa ating sagot. Check ko lang kung pareho. Nagkano ba? Ano kaya ito? Sarap. So, importante din yung yung mga sign. Kung negative or positive. So, dapat tama din yung mga sign natin. Kasi gagamitin natin yan sa direction ng current later. Parang supply tayo sa 2-3 tsaka sa 6-6. Parang supply yung yung 2-3. Sige. Yung 2-3 lang. Tanong ko na yung dati dun sa mga laser jacket. Hanggang ibang may sagot. Hintayin natin yung iba. Bakit kaya? Ma-check nga na rin yung S23 yung sa nagkamali. Yun. Ay, hindi rin. Lalong lumayo. Malapit-lapit na yung isa eh. Parang lalong lumayo. Malapit-lapit na tong isang to eh. Isa pa. I-check nga. Saka are pa parang may dito. O sa round off lang siguro. Pero baka nagkamali ka ng ng gawin natin. Nagkamali ng Mali ako na 2-3 pala yung dapat. Good, this one. Negative. Nalagay lang natin dito ang S21 ay negative 1.91. Negative 1.91 minus J 0.67 plus ang S23 ay negative 0.656 minus J 0.432. Ito yung ating values ng S1, S12, S21. So ito ay mga naka-per unit. So gusto natin ay yung actual. So S actual, para na maging actual, i-multiply lang natin ito into sa baba.
multiply lang natin yan into 100 para maging actual. So yung S12 ay 199.5 plus J84. So ito ay MVA na. So ito yung megawatts and then ito yung MWatt. Tapos S21 ay negative 191 minus J67. Tapos yung ating S13 ay 210 plus J105. Multiply lang natin ng 100. So yung S, multiply lang natin lahat yan ng 100. So yung S31 ay negative 205 minus J 90. S23 ay negative 65.6 minus J 'yan. So ito na yung mga values natin ng power sa linya. So pagka line losses naman, ito nasa notes din naman yung formula niyan. So susulat ko na lang din. So yung losses sa line 1, 2, ito ay S12 plus S21. Yung loss ng 1,3 is na 1,3 plus S31. Yung loss ng 2,3 S23 plus S32. So, i-add mo lang. So, S12 tsaka S21, mag-a-add lang yan. So, 199.5 plus negative 191, that is 8.5. 84 minus 67 ay 17 plus J 17. Tapos, yung S13, 210 minus 205, that is 5. And then, 105 minus 90, that is 15. Tapos, itong negative 65.6 plus 66.4, that is positive 0.8. Tapos, negative 43.2 plus 44.8 ay 1.6. So, meron na tayong line flows and line losses. So, after that, kopyahin ko lang ulit yung ating diagram kasi ilalagay natin doon ang kanyang mga values. So, kunin natin yung ito ay ating kopyahin. I-screenshot nyo muna. Screenshot nyo muna pala. Para just in case na hindi kayo nakapag-note agad. Question ba tayo? Saan? Ano daw? Saan na pala? Imaginary. Ito yung ating first screenshot muna, then saka tayo mag-proceed. After that, pwede na natin ilagay ang mga values sa diagram. Nagdalawa na naman. So, i-open ko pa na ulit ito. Si concern lang naman natin ay yung power. So kahit tanggalin na din natin. Wala
lalagyan na natin yung mga values nila. So dito ay yung P1 and Q1 na nasolve natin before. Ulit yung nasolve natin na P1 and Q1. Kailangan natin bumalik. Yeah. Yung P1 and Q1 ay parehong positive. Yeah. Kasi ito yung P1 minus positive Q1. So, ibig sabihin, yung 409.5 megawatts at saka 189 MBAR ay parehong positive. So, kanina, sinabi natin na kapag positive ang power, ibig sabihin, papasok ng bus. Injected into the bus. So, kaya yung P1 and Q1 ay papasok sa bus 1. Lalagay natin yan dito sa ating yan. Yung bus 1 ay papasok yung P1 in Q1. So, ito yung ang P1 ay 409.5. So, ito ay in megawatts at saka MVAR. And then, itong MVAR niya ay 189. Tapos, lalagay natin dito ito yung power na magpo-flow from 1 to 2. Ito yun. From 1 to 2. Kaya ang direction niya ay 1 to 2. Ano ang value nung 1 to 2? Nung S1 to 2. Ang S1 to 2 ay 199.5 tsaka 84. So, 199.5 tsaka 84 positive. Sabihin, tama yung ating direction ng punta dito, S1 to 2. So, ito ay lalagyan natin ng value. So, ano ang value ng S12? S12 ay 199.5 at saka 84 MBAR. Ngayon, yung S21, ang direction niyan ay from 2 papunta sa 1. Papunta sa 1. Ito yung S21. So, titingnan mo ngayon, ang S21 ay negative 191 minus J67. Pareho silang negative. So, ibig sabihin, ito palang S21 ay baliktad yung direction. So, papalitan natin ito ng direction. Yung palang S21 ay baliktad yung direction. Kasi yung S21 supposedly from 2 papunta sa 1. Kaya lang ay negative yung value natin. Kaya binaliktad natin yung direction niya. So, ano yung value niyan? So, 191 at saka 67. Yung loss. Anong losses nito? Ang loss nito ay ito yung megawatts, ito yung MVAR. Ang loss niyan ay 8.5 ang megawatts. So, nalagay natin dito yung loss na 8.5 at saka loss na 17 MVAR. So, ganun din dito sa 1 to 3. Yung direction ng power sa 1 to 3 is yan. Mula 1 papunta sa 3. Ano naman yung S13? Ang S13 ay ito. 210 at saka 105. Positive. So, tama yung direction natin. Na ito. So, ito ay 210 at saka 105. Tapos, yung direction ng S31, supposedly dapat mataas yan. Punta dyan. Kasi mula 3 papunta sa 1. Pag tinignan mo yung S31, negative. Parehong negative. Ibig sabihin, itong direction na ito ay baliktad pala. So, papalitan natin itong direction. Ito ay pababa pala siya dito. Supposedly dapat pataas yan. Kaya lang negative. So, pababa pala. So, anong value ng S31? Ay 205 at saka 90. So, ito ay 205 at saka 90.
Ano naman ang losses dito sa 1.3? Ang losses dito sa 1.3 ay 5 at saka 15. So, 5 megawatts at saka 15 mbar. Susundan nga, meron nga tayong question bago tayo mag-proceed. Yes, Emmanuel. Ang tanong. Sir, dun po sa bus 1 po, yung P1Q1, gawa ng yung initial computation po natin is negative po talaga yung value ng reactive power po natin dun. Bakit po siya naging positive po ulit, sir? Sige, lalagay natin dyan. So, babalik natin dito sa P1 and Q1. So, yan. Ito ang na-compute natin ng P1 and Q1. Yan. Bigayan yung ating na-compute ng P1 minus JQ1. Ang formula niyan is P1 minus JQ1. So, ibig sabihin, P1 minus JQ1. Ang Q1 is positive din kasi minus yun eh. So, minus positive Q1. Kung ito'y nag-positive, edi ibig sabihin, minus negative. O, ngayon, Yes po, sir. Bali, nag-counter lang po siya ng ng sign. kasi ay P1 minus JQ1. Ito talaga yung kanyang formula. P1 minus JQ1. Yung kanyang form. P1 minus JQ1. So, itong P1 is positive. So, minus, ang Q1 is positive. Kung nagkataon na yun is 4.095 plus J1.89. Ayan. Ang Q1 mo is negative. Ayan. So, proceed tayo ngayon dito sa sunod. Ang S23, supposedly, dapat ay papunta dito. S23. S23. From 2 papunta sa 3. Pag tinignan mo yung S23, ayan, negative. So, ibig sabihin ay yung assumption natin na ito ng direction is baliktad pala. So, papalitan natin ito na, yan na nga, ako po, lumabas. Ibig sabihin, ito ay baliktad pala yung direction niya. Papunta pala yan dyan. So, sa halip na 2 to 3 ay naging 3 to 2 kasi ay negative. So, ang value niyan ay 65.6 at saka 43.2. Tapos yung S32, supposedly yan ay taas. Yan. S32 from 3 papunta sa 2. Ito na yung S32. Ayun, positive. Ibig sabihin, tama yung ating direction na yan. So, ano yung value ng S32? Yung value ng S32 ay ito, 66.4 at 44. So, ito ay 66.4 at 44. Then, yung losses niya, ang megawatt loss niyan ay 0.8. Ang kanyang mbar loss ay 1.6. So, ito na yung ating diagram. Ito na yung ibabox na ganyan. Ito na yung final natin. So, paano natin malalaman kung tama ang ating solution? Paano mo malalaman? Dapat magbabalanse yan. So, ganito. Pag tinignan mo yung dapat yung pag nag-KCL ka sa node 1, mag-i-equal ka. Pumasok yung 409.5, dapat ang lalabas ay 409.5. Ano yung lumabas? 199.5 at saka 210. Pag pinag-add mo yan ay 409.5. Yung mbar naman, yung mbar, pumasok yung 189, dapat ang lalabas dyan ay 189 din. So, yung 84 at saka 105 is 189. Okay? Ngayon, yung 195, dadaan yan dito sa transmission line na ito.
along the transmission line, nagka-loss yan ng 8.5. So, 199.5 minus 8.5 is 191. Ito naman, 84, along the way, ay na-loss yan ng 17 mbar, 67 na lang yung natira. Okay? May question ka doon? May gayon? Dito naman, yung 210, na-loss siya ng 5, 205 na lang. Yung 105, na-loss siya ng 15, 90 na lang. Dito, 66.4, na-loss ng 0.8, 65.6 na lang. Yung 44.8, na-loss ng 1.6, 43.2 na lang. Pag nag-ACL ka dito sa bus 2, ano yan? Yung pumasok is 191 plus 65.6, dapat ang lalabas dyan ay 256.6. So pag pinag-add mo yung 191 tsaka 65.6, 256.6 yan. Yung 67 tsaka 43.2, pag pinag-add mo, dapat 110.2 yan. Tama ka? Parehas? Dito, ano yung pumasok dyan? Ang pumasok dito is 205. Sa bus 3 sa bus 3. Pumasok yung 205, dapat ang lalabas 205 din. So, ang lumabas ay 138.6 at saka 66.4. Pag pinag-add mo yung dalawang yan, anong add nito? Dapat ay 205. Yung 90 pumasok, dapat lalabas 90 din. So, kung pumasok yung 90, lumabas ay 44.8 saka 45.2, which is equivalent to 90. Alam na natin na balance na yung ating system. Ano man tanong, okay ga, may naintindihan kayo? Yan. So, yun ang paraan para ma-check mo kung yan ay tama ang iyong solution. So ngayon, yung ginawa natin na yan, pag sa ATAP, one click lang yan, lalabas na lahat yan, yung mga nagfo-flow na yan. So, ayun. Parang 1 second, lalabas na yan. Tapos ilang oras natin sinod ng manual. Pero kasi dapat, alam mo kung paano nangyari yung sa loob ng, kung ano nangyari yung, bakit nangyari yung So hanggang dito yung ating midterm exam. Lecture 1, 2, and 3, yun ang ating midterm exam. So ang final exam ay di lecture 1 to 5. So ayan lang ang ating coverage ng midterm exam. Lecture 1 hanggang lecture 5. May tanong tayo bago tayo mag-dismiss. Question? So sa Friday, hindi na tayo mag-meet kasi ano na yon, tapos na tayo ng lecture. So mag-ano na kayo lang doon sa Friday, review para sa midterm exam. Okay. Ang midterm exam natin ay next week. So wala pa lang yatang nakalagay na specific na schedule para sa ating subject. Pero basta rin ay next week. So sa Friday, hindi na tayo mag-meet dahil tapos na tayo ng lecture. So kumbaga, rest day muna or pwede rin kayong mag-aral para sa midterm exam. Yan, yun lang. Kung wala nang question, edi yun na lang muna. See you na lang sa midterm exam. Bye-bye everyone. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sir.